Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Wala tayong dapat pag-usapan, Nathan. Matigas sa sagot ko dito, sa kabila ng malakas sa kalabog ng dibdib ko. Iniwas ko rin ang paningin ko sa sasakyan nito at saka binaba ang tawag. Napabuga ako ng hangin. Ano ba ang gusto niya at talagang sinadya ako rito? Tatakutin niya ba ako? Babantaan? Dahil sa nangyari kaninang umaga? Porket hindi siya makapalag sa kanyang abuela? Sa akin siya gaganti? Tara na, Jenny. Matigas sa sambit ko sa kaibigan ko at hinila ito papalabas ng campus. Si Nathan ang tumawag? Iyong tinitingnan mo sa kotse? Tanong naman ito sa akin habang higit-higit ko siya sa palapulsuhan niya. Muli ako napabuga ng hangin at saka tumango. Pinapapasok niya ako sa kotse niya. Mahinang sambit ko sa kanya. May gusto ata siyang pag-usapan. Dagdag ko pa. Napaar ko naman na magkabilang kilay ni Jenny. Baka nagpapakatatay sa magiging anak ninyo. Ayaw kang pahirapang mag-commute kaya sinusundo ka. Nagsalubong naman na magkabila kong kilay at umiling dahil sa sinabi niyang iyon. Napaka-imposible niyang mangyari. Ni ayaw niyang maniwala na siyang ama nitong dinadala ko. Iniisip ang kay Adrian to. Galit na saad ko. Hindi pa man, nakikita ko nang hindi magiging mabuting ama si Nathan. Hindi pa buo ang bata sa aking sinapupunan at tinatanggi na niya. Napakamalas lamang at sa dinami-rami na lalaki, siya pa ang magiging ama. Ano? Tarantado talaga yung lalaking yan ah. Gusto mong upakan ko ha, Isabela? Anong akala niya sa'yo? Martilyo? Na kani-kanino nagpapapukpok? Ulol ba siya? Tila na high blood na sambit ni Jenny at takmang babalik sa loob ng campus kung hindi ko lamang pinigilan. Hinila ko na ito hanggang sa makalabas na kami. Mabuti na lamang at hindi na tumawag pa si Nathan. Hindi ako takot sa kanya. Ngunit sa mga pagkakataong ito ay ayaw ko munang mapag-isa kasama siya. Baka meron kasi itong gawin na hindi maganda at ako na naman ang madehado. Kaya hanggat maaari ay iiwasan ko ito. Lalo na at malaki ang posibilidad na iniisip nitong pinaplano ko ang lahat na nangyayari ngayon. Hayaan mo na lang yun. Tara na, uwi na tayo, Jenny. Inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Ani ko na lamang at pinara ang jeep na dumaan sa aming harapan. O dahan-dahan sa pag-akyat. Dinig ko pang ani to habang papasok ako ng jeep. Inalalayan pa ako nito hanggang sa tuluyan kaming makaupo. Salamat. Ani ko naman sa kanya at ngumiti. Tumango naman si Jenny. Para sa inaanak kong maganda ang lahi, pabulong na anito pa at kumindat sa akin. Sumulya pa ito sa puson ko. Napabuntong hininga ako. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin nagsising in sa isipan ko na nagdadalang tao ako. Parang kanina lamang ay takot na takot ako sa magiging reaksyon ni tatay. At ngayon sa isang iglap, ikakasal na ako sa lalaking wala naman ako nararamdaman kundi ang muhi. Oo, merong parte sa akin na tanggap na kahit papaano na may nagbunga sa ginawa namin ni Nathan. Pero ang isipin na matatali na ako dito, iyon ang ayaw kong mangyari. Iyon ang ayaw kong tanggapin ng sistema ko. Dahil sino naman ang gugustuhin matali sa lalaking sumira sa pamilya namin. Sa lalaking naging dahilan kung bakit nagkawatak-watak kami. Sa lalaking kumuha ng kainosentihan ko. Walang sino man ang gugustuhin magpakasal kay Nathan, lalo na at kinamumunghian ko ito. Isabela, bakit ata parang ang dami ng sasakyan sa labas ng bahay niyo? Mula sa malalim na pag-iisip ay tila nabalik ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Jenny. Naramdaman ko pa ang pagkalabit nito sa akin. At dahil sa sinabi niyang iyon, ay doon ko lamang namalayang ilang minuto na pala kaming bumabiyahe at malapit na kami sa bahay namin nang tumingin ako sa labas. Anong meron? Muling tanong sa akin ni Jenny.
Napailing naman ako. Hindi ko alam kung anong meron. Pero malakas ang kutob ko na ang may-ari ng sasakyan sa labas ng gate ay ang pamilya ni Nathan. Baka namamanhikan niyo yung lola ni Nathan. Narinig kong muling bulong ni Jenny sa akin. Hindi pa rin ako nagsalita sa sinabi niyang iyon hanggang sa pinara ko na ang jeep at bababa na ako. Balitaan mo ako, Isabela, ha? Pahabol pa ni Jenny bago ako tuluyang makalabas ng sasakyan. Tahimik naman akong tumango dito at agad na pumasok sa gate para malaman ko ang kasagutan sa isipan ko. Hindi ko na pinansin pa ang 3 itim na sasakyan na nadaanan ko kahit nakita ko rin doon ang sasakyan ni Nathan. At mukhang hindi nga nagkakamali si Jenny dahil pagkapasok ko pa lamang sa bahay ay naabutan kong nakaupo sa sala si nanay at tatay. Sa harapan nito ay si Doña Bella at si Nathan. Tahimik lamang ito at nakatingin ng diretsyo sa mga magulang ko. Nag-uusap sila ng masinsinan, ngunit hindi nakatakas sa paningin ko ang pagpatak na luha ni nanay. Parang kinurot naman ang puso ko dahil doon. Ang sakit sa akin tanggapin na ang batang inalagaan at pinalaki ko na 18 taon sa isang iglap lang na bahira ng karumihan ang kanyang pagkatao dahil sa kasamaan ng inyong apo. Umiiyak na sambit ni nanay. Masama ang tingin nito kay Nathan. Ang boses din nito ay punong-puno ng hinanakit. Sa gilid niya ay nakita ko ang paghaplos ni tatay sa kanyang likuran. Sobrang sakit sa akin bilang ina na sa isang iglap lang ay nagsakripisyo ang anak ko para sa amin ng tatay niya at napakabata pa nito para magdalang tao. Sinira ng apo ninyo ang pangarap ng anak ko. Sinira mo yon. Turo nito kay Nathan. Humahagulhol na si nanay. Napayakap na rin ito kay tatay. At gustuhin ko mandaluhan ito at yakapin ng sobrang higpit ay hindi ko magawa. Dahil naninigas sa mga binti ko at hindi ko iyon maihakbang patungo sa kanila. Sobrang nasasaktan din ako ngayon na nasasaktan ang mga magulang ko. Ito ang pangalawang pagkakataon na binigo ko sila. At hindi ko alam kung makakabawi pa ba ako sa kanila. Napakawalang hiya mo para magpakita dito sa amin. Muling sigaw ni nanay kay Nathan. Tumikhim naman si Doña Bella. Kaya nandito kami para humingi ng kapatawaran sa inyo dahil sa ginawa ng apo kong si Nathan. Napagkumbabang wika ni Doña Bella kay nanay. Ramdam ko sa boses nito ang kanyang simpatya. Wala iyong kapatawaran, alam ko. Maging ako ay hindi kinaya ang mga pumasok na kalokohan sa isipan ni Nathan. Kaya handa rin kaming akuin ang lahat. Magbabayad kami sa inyo. Umiling si nanay. Anong ibabayad ninyo? Pera? Pasensya na pero walang katumbas na pera ang ginawa ng apo ninyo. Anak ko ang kawawa sa mga nangyari. Ilang beses siyang nagsakripisyo at parang dinudurog ang puso ko sa tuwing iniisip ko ang lahat ng iyon. Puno pa rin ang hinanakit na sambit ni nanay. Inaalo din naman ito ni tatay at may kung anong binubulong dito. Ngunit umiling lang naman si nanay. Hindi, Abner. Oo, at nandun na tayo sa buntis si Isabela. Pero ayoko matali siya kay Nathan. Hindi natin alam ang magiging buhay niya sa kamay ng lalaking yan. Galit na sambit ni nanay. I will make sure that Isabela will be safe on Nathan's hand. Nagkasundo kami ng apo ko na sa oras na may mangyaring hindi maganda kay Isabela sa poder niya, oras na makasal sila ay itatakwil ko siya bilang Montemayor. Hindi ba, Nathan? Baling nito sa katabi niya. Natigilan ako sa sinabing iyon ni Doña Bella. Kaya niyang gawin iyon sa tagapagmana ng Montemayor? Tila napipilitan namang tumango si Nathan. Blanco ang itsura nitong nagsalita. Hindi na mauulit ang lahat ng ginawa ko. Makakaasa kayong aalagaan ko si Isabela at ang magiging anak namin. Tila robot na saad nito at dire-diretso niya lamang iyon sinabi. Wala rin akong mababakasang emosyon doon. Tila minumorya niya lamang iyon at pinag-aralan. Hindi ko kinukonsinti ang apo ko. Wala rin kapatawaran ang ginawa niya sa pamilya ninyo. Ngunit ang tanging hiling ko lamang ay bigyan niyo ito ng tsansa para patunayan niya ang sarili niya sa inyo. Wika ni Doña Bella. Malumanay pa rin ang boses nito. Walang mababakasan ng otoridad kumpara sa uri ng pakikipag-usap niya sa kanyang apo. Walang naging tugon ng mga magulang ko.
hanggang sa tumayo na si Doña Bella. Sumunod naman si Nathan. Agad naman akong nagtago sa gilid para hindi nila ako makita. Puntahan niyo ako sa hasyenda kapag nakapagdesisyon na kayo para maisagawa natin ang kasal nilang dalawa. Agahan na natin. Ayaw naman natin sigurong isipin ng iba na disgrasya ang anak ninyo, hindi ba? Mauna na ako. Magandang gabi. Wika nito at inahakbang ang kanyang mga paa papaalis. Paano kung hindi ako pumayag? Anong gagawin ninyo? Bigla ay saad ni nanay. Tumigil naman si Doña Bella. Mula sa pagiging maamo ay hindi ko na mabakasan ngayon ng emosyon ang kanyang hitsura. Katulad ng sinabi ko sa asawa mo, ay mapipilitan akong idaan sa dahas ang lahat. Hindi ako makakapayag na may lumaking Montemayor na hindi nakikilala ang aming angkan. Puno ng otoridad na saad nito. Katahimikan ang sumunod na naganap hanggang sa muling nagsalita si Doña Bella. Mauuna na kami. Inaasahan ko sa mansyon ang pagbabalik ninyo. Iyon lang at dire-diretso na itong lumabas ng bahay. Kasunod ang apo niyang si Nathan. Pagkaalis nila ay muli ko narinig ang paghagulhol ni nanay. Kaya naman ay hindi ko na naiwasan pang daluhan ito ng yakap. Nay, patawad. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko. Patawad po, Nay. Paulit-ulit na bulong ko. Ginawa ko lang naman po ang lahat ng yun para sa pamilya natin. Dagdag ko pa. At dahil sa sinabi kong iyon, ay mas lalo pang lumakas ang paghagulhol ni nanay. Magpapahinga na ako, Abner. Imbes isaad nito kay tatay. Marahan din itong tinabig ang mga braso kong nakayakap sa kanya. At kahit sulyapan ay hindi nito nagawa. Dahilan upang mas lalong madurog ang puso ko. Nakita ko naman ang awa sa mata ni tatay. Umiling ito sa akin at tumangaw naman ako. Umatras at hinayaan silang pumasok sa kwarto nila. At buong gabi ay panaiiyak lamang ako sa kwarto ko. Ni hindi na ako nakapasok sa trabaho ko dahil talagang sobrang bigat ng pakiramdam ko. Makalipas ang ilang oras ay nakita ko ang pagpasok ni tatay. Agad ko itong sinalubong ng mahigpit na yakap. Tay, pasensya na po kayo ha kung nagkamali na naman ako. Hindi ko alam kung makakabawi pa ba ako sa inyo sa lahat ng mga pagkakamali ko. Bulong ko dito. Naramdaman ko naman ang pagyakap nito sa aking pabalik. Katulad ng sinabi ko, Isabela, sobrang sakit sa amin ito ng nanay mo. Napakabata mo pa, Isabela, para pagdaanan lahat ng to. Pero lalawakan ko ang pangunawa ko. Masakit na masakit sa amin, pero iintindihin kita. Kasi mahal kita, anak. Naramdaman ko ang muling pagpatak ng mga luha ko. Si nanay, galit siya sa akin. Umiling si tatay. Hindi siya galit sa'yo. Hindi niya lang matanggap ang mga nalaman niya. Pero wag ka mag-alala. Katulad ko, ay iintindihin ka rin ng nanay mo. Mahal ka din niya, Isabela. At kahit ano pa man ang gawing pagkakamali ng anak, ay hindi iyon matitiis ng isang magulang. Tandaan mo yan, Isabela. Kinabukasan ay naging tahimik ang aming bahay. Hindi ako nakapasok dahil masama ang pakiramdam ko at gusto ko na lamang matulog buong maghapon. Mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ko nang hindi man lang lumabas ng kwarto si nanay. Nagkulong lamang ito at hinahatiran lamang ng pagkain ni tatay. Nang subukan ko naman na ako mismo maghatid ng pagkain kinagabihan ay hindi ako nito kinibo. Imbes ay nakita ko lamang ang pagtulo ng mga luha nito. Kaya kahit masakit sa akin, ay tahimik lang din ako lumabas ng kwarto. At dahil sa iniisip ko na baka masama ang pakiramdam ni nanay dahil sa akin, hindi na lang muna ako nagpakita. Hindi na ako nagpumilit pa na kausapin ito. Naging mabilis ang paglipas ng araw. Naging tahimik ang mga Montemayor. Halos mag-iisang linggo na rin akong hindi nakakapasok sa eskwela. At talagang hindi ko kaya ang nararamdaman ko. Hindi na rin ako nakakapasok pa sa trabaho. At sa tuwing umaga ay ayaw na ayaw kong bumabangon sa higaan. Madalas din ako mahilo at magsuka. Kaya nga noong linggo ay pinuntahan na ako ni na Jenny at kinumusta ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman na maayos lang ako
at susubukan ko na makapasok kinabukasan, lalo na at nahuhuli na ako muli sa klase. Ngunit pagpatak naman ng Lunes ay ganoon pa rin ang nararamdaman ko. Hilong-hilo ako at napakasela ng pang-amoy ko. Hindi ko lang magustuhan ay napapatakbo na ako kaagad ng banyo. At bukod pa doon ay tulog ako ng tulog. Nag-alala nga si Jenny sa akin, ngunit sinabi ko lang na okay lang ako. Umuwi ka na muna kaya, Isabela. Napakasela naman ang pagbubuntis mo. Ganyan ba talaga kapag buntis? Wika ni Jenny sa akin nang samahan niya ako sa banyo at muli na naman akong naduwal nang malanghap ko ang pabango ng isa naming blackmates. Akmang ibubuka ko sana ang labi ko upang magsalita nang makarinig kami ng kalabog sa pintuan. At dahil nasa dulong cubicle kami ay hindi namin kaagad iyon nakita kung ano. Ano yun? Nagkatinginan kami ni Jenny. Sinilip niya ang labas ngunit wala naman tao. Kaya imbes na pansinin ang bagay na iyon ay isinawalang bahala na lang namin. Nangangatog ang mga tuhod ko na tumayo ako mula sa pagkakasquat sa harapan ng inyodoro. Finlash ko iyon at matapos inaghugas ng kamay, nagmumug na din ako. Kaya mo pumasok sa sunod nating klase, Isabela? Nag-aalalang wika ni Jenny sa akin. Tipid akong ngumiti at tumango. Kaya ko, tara na. Umalis na kami ni Jenny sa banyo at nagtungo na sa sunod naming klase. Ngunit sadyang nakapagtataka at ganoon na lamang ang tingin pinupukol sa amin ng mga nadadaanan namin. Tinitingin-tingin ninyo, ngayon lang ba kayo nakakita ng magaganda? Masungit na sambit ni Jenny habang papasok kami ng silid. Ngunit nagulat ako nang biglang humarang sa harapan namin si Rona. Agad namang nagsalubong ang magkabila kong kilay. Ano naman kaya ang problema ng isang to? Matagal lang nanahimik si Rona kahit magka-blackmates pa rin kami ngayong second semester. Kaya nakapagtataka at ganyan na naman ang tinging ipinupukol niya sa akin. Punong-puno iyon ng panghusga. Tabi, ani ko at akmang lalagpasan ito, lalo na at gusto ko nang maupo at nahihilo na naman ako, ngunit hindi ako nito pinadaan. Guys, bigla ay kuha nito ng atensyon nang nasa loob ng silid. May nalaman ako, hindi ba at napapansin din ninyo na madalas natulog si Isabela sa klase? Napalingon sa amin ang lahat, naghihintay sila sa sasabihin ni Rona. Ano ba? Padaanin mo nga kami? Masungit na wika ni Jenny, ngunit hindi nagpatinag si Rona. Narinig ko kanina sa banyo ang pinag-uusapan ni Isabela at Jenny, kaya pala ganoon ay buntis ang malanding to. Nagsinghapan ang mga nakarinig dahil sa sinabing iyon ni Rona. Samantalang, para naman akong binuhusan ng malamig ni yelo dahil sa sinabi niyang iyon. Tila napako ako sa kinatatayuan ko at hindi ako makagalaw. Ramdam na ramdam ko ngayon ang mapanghusgang tingin na nakararami sa amin. Oo, tama kayo nang narinig. Buntis ang babaeng to. Kaya pala, madalas kang tulog sa klase ha? Ano ka ngayon? Sino ang ama niyan, Isabela? Isang disgrasyada? Nakakahiya ka tuloy. Tukso ni Rona at nagsitawanan ang mga nakarinig. Tama na! Bigla ay sigaw ni Jenny at hinila ako papalabas ng silid. Ngunit hanggang sa makalabas kami ay dinig ko pa rin ang tukso nila sa akin. Isabela, disgrasyada. Sabay-sabay na sigaw nila. Pumatak naman ang mga luha ko. Nang araw na iyon ay hindi na ako nakapasok pa ng klase. Iyak lamang ako ng iyak habang pinapatahan ako ni Jenny. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanila. Umiiyak na saad ko. Kasalanan ko to, Isabela. Hindi ako nag-iingat. Ani naman ni Jenny at niyakap ako. Talagang totoong may pakpak ang balita. Hindi lang sa universidad kumalat ang balitang buntis ako. Dahil maging sa barangay namin ay ako na ang naging usap-usapan nila. Wala na akong mukhang maiharap sa kanila. Hindi na ako pumapasok sa eskwela at hindi na ako makalabas ng bahay at pakiramdam ko ay pinagtitingin na nila ako. Naging masama rin ang balitang inihatid sa akin ni Jenny. Nalaman ko na lamang na tinanggal na ako sa scholarship program ni Mayor Fuentes dahil sa pagiging buntis ko.
Tanggap ko naman iyon dahil alam kong ganoon ang sunod na mangyayari. Sadyang nakakatakot lang at sa isang iglap, problema na naman ang kinakaharap ko. Hindi na rin ako nagulat kung kinagabihan ay nagtungo sa amin sina Doña Bella. Sinabi nito na nabilitaan ito ang nangyari sa universidad. Nabanggit din ni tatay na nag-aalala siya sa lagay ko. At dahil doon, iyon ang naging rason kung bakit kinabukasan ay namalayan ko na lamang na nakasuot na ako ng puting bestida. At mula sa gilid ko ay katabi ko si Nathan habang nasa harapan namin ang isang judge. Lutang ang aking pakiramdam habang dinaraos ang aming kasal. Hanggang sa marinig ko ang boses ng judge nang magsalita ito. I may now announce you as a husband and wife. Congratulations Mr. and Mrs. Montemayor. Masayang sambit ito sa amin ni Nathan. Ngunit maliban kay Doña Bella at Sexy ay wala nang ibang pumalakpak. Tahimik lamang sa isang gilid si nanay at tatay. Hindi kumawari kung tanggap ba nila ang mga nangyari. At katulad din ni Nathan ay hindi rin ako nasasayahan sa nangyayari ngayon. Kiss naman dyan! Dinig ko namang tukso ni Sexy. Napahalakak naman si Doña Bella. Nag-iwas ako ng tingin kay Nathan. Ngunit nagulat ako nang mas lumapit pa ito sa akin at dumukwang sa puno ng aking tenga. Ginusto mo to, hindi ba? You planned all of this? Opportunity for you. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Just be ready, Isabella. Dahil hindi magiging madali ang buhay mo sa poder ko. Every day will going to be like hell at gugustuhin mo lamang bumalik sa pamilya mo. Madiin na galit na bulong nito. Tila namumunghi si Nathan sa akin. Sinamaan ko naman ito ng tingin dahil ganun din ang nararamdaman ko para sa kanya. Sinira niya ang buhay ko. Sige lang Nathan, gawin mo lahat ng gusto mo. Darating ang araw, babalik ang lahat ng to sa'yo. At oras na bumaliktad ang sitwasyon, tatawanan lang kita. Tugon ko naman. Umigting ang panga nito bilang tugon sa sinabi ko. That's fucking impossible to happen. No one can destroy me, for I am supreme. Pagmamataas at mayabang na anito pa. Hindi na lamang ako nagsalita. Sana nga, kasi kapag nangyari iyon, malabong patawarin ko siya sa lahat ng idinulot niyang kamalasan sa buhay ko.